what do you think it would take to convince Leni Robredo to reconsider that decision and run again in 2028? Sa totoo lang, hindi ko alam. Dahil, ito yung sinabi ko kanina, a lot better people, more influential people, more charismatic and persuasive people than me have talked to her. Diba? And ang kanyang response so far has been pretty consistent. Diba? Nilapitan Ano? na siya. Ang huli, ito na nga, yung nagsalita na dito si Sec Butch, si Senator Kiko, si Senator Frank Drilon, yung nag-viral na photo. Yung Feb 5 meeting, reunion. Oo, yung Feb 5 meeting. Yun na yun. Ito na They yung tried to convince her. They tried to convince her. Isa yun sa mga pinag-usapan at diba, ang isang, klaro yung, sa mismong sabi ng mga taong nandun, ang sinabi niya, kayo lang naman ang hindi naniniwala eh. Yeah, I heard that. Sinabi ko na eh. Ito na yung ilang beses decision ko ko na sinabi, hindi kayo naniniwala. Kayo yung hindi naniniwala eh. Di ba? Yun yung point. So, ako at this point, tingin ko it's less about any specific person, uttering a magic phrase, tas parang, magically biglang magbabago isip. Na tingin ko, we just have to give her the time and the space to change her mind if she's going to change her mind. Yun. Kasi ganoon din ang nangyari noong 2022 eh. Ang haba din nun, di ba? Grabe. Ngayon, kasama ako sa isa sa mga pinakamakulit. Kaya siguro part of yung aking posisyon ngayon na galangin natin ang agency ng aking dating boss ay bunga din ng aking guilt from 2022. Kasi isa ako sa mga pinakanangulit talaga nun. Pero even then, I will not kid myself na yung aking pangungulit naging significant factor doon sa kanyang pagpili. Sa dulo, decision niya yun. Sa dulo, she came to that realization na kailangan kong gawin to. And I don't think it was because of any particular person or any particular thing na sinabi sa kanya. Tingin ko, she went through her own process. Yun ang kanyang naging desisyon. At yun ang ginawa niya. At ganoon naman siya. Di ba? Ganun ang kanyang leadership style. Sa 6 na taon na nakatrabaho ko siya. Or actually, more. Maski nung magkasama kami sa Congress. She takes the time na pag-isipan niyan. She takes the time to reflect. She takes the time na talagang i-internalize yung kailangan niyang i-internalize. And then, tsaka siya maggagawa ng desisyon. So ako, at this point, ang aking advice, ang aking pananaw, opinion, hayaan na muna natin. Di ba? Kinausap na ilang beses. Alam na naman niya kung ano ang posisyon natin. Naintindihan naman niya kung ano yung latag ng nangyayari. Di naman. Obviously, kung ginagalang natin siya bilang leader, kailangan din natin galangin na naintindihan niya kung ano yung nangyayaring ito. Hayaan na lang natin na mag-come up siya sa kanyang desisyon. In the meantime, kumilos tayo on our own. Ngayon, kung magbabago isip niya at some point sabihin niya, ako, then that's something that we will deal with when it comes. Interesting yung binanggit mo, Attorney Barry. No? Actually, dyan papunta yung isa kong tanong. Pero bago natin puntahan yan, knowing her, you're convinced that this decision is final, na hindi na siya makukonvince sa pagkakakilala niyo sa kanya? Ako, it's not so much a matter of convincing. It's a matter of her changing her own mind. Yun yung punto. So, teka lang, ulitin ko. Paraphrase ko po. Your Honor, I'd like to paraphrase. Mas gawin natin direkta. Do you think, knowing her, mukhang hindi na magbabago isip niya? Hirap sabihin nun. Sa tingin ko, from your perspective, knowing her, hindi ko kaya sabihin 100%. Pero kaya ko siguro sabihin na more than 50% hindi na. Okay. Pero personal kong pananaw yun. Yan po. Si Attorney Barry, hindi siya nagsasalita bilang tagapagsalita o dating tagapagsalita. Yan, may disclaimer tayo. wala na siyang kasi hindi naman kami nag-uusap. Hindi naman sabihin ng dati niya akong spokesperson. Meron akong connection sa utak niya. Yeah, I understand. Ang point ko kasi ganito. Yan din kasi yung nung nakausap ko si former Secretary Butch Abad. Yan din eh. So, they're operating on the assumption that she would not run again. So, they're preparing. Yeah. Okay? Kaso, ang isang possibility rito, paano kung magbago ang isip niya, tumakbo siya?
as what people are clamoring for. Kaso, baka nawala yung pagkakataon. Kumbaga, late muli at masasayang yung opportunity. And sabi nyo kanina, we will deal with it if and when it happens. By that time, baka maulit yung karanasan ng 2022. Kaya nga, sa tingin ko, ang way forward, taking into account yung experience ng 2022 is take her at her word for now, continue with yung process, gawin na, immobilize na yung mga puwersa, maghanap na tayo ng ibang kandidatong makakapag-rally tayo around dahil ako, posible na mga maging resulta in the next, 6, 8, 10 months, merong ibang umangat. Whether that's Bam Aquino or Risa Ontiveros or Kiko Pangilinan or Laila De Lima or whoever, or somebody completely new, di ba? Doesn't really matter so much. Pero ang importante, hindi natin alam kung mangyayari yun o hindi. Posibleng mangyari yun. Di ba? Before the year is out. At kung gano'n ang mangyayari, di ba, meron ng umangat na gano'n, I don't think na si BP Leni makikialam pa. In fact, feeling ko, she'd be the first person to welcome yung ganong klaseng pangyayari. So ako, ang mas na-imagine ko pang dito is, susubukan natin yon, walang masyadong aangat, and then, she will decide, sige, I will. But at least, at that point, nakapag-mobilize ka na. Di ba? Naayos mo na yung mga puwersa mo, naayahanay mo na, nakapag-consolidate ka na, etc. It's just that, ililipat mo na lang yung lahat ng suportang na-assemble mo na yon kay Leni Robredo. Kung yun yung talagang magiging outcome nitong buong pagdadaanan natin ito. But ang point ko lang na hindi natin pwedeng gawin, and to a certain extent, ito yung nangyari noong 2022, ay yung maghihintay lang tayo habang pinagdarasal natin na di ba, magbago isip niya, etc. Kasi sa akin, that will come in its own time. Kung mangyayari man yun. Di ba, may sarili siyang proseso. But in the meantime, kailangan na nating i-prepare yung ating sarili, yung ating makinarya, yung ating puwersa, yung ating sariling consolidation. Dahil regardless kung sino yung magiging kandidato, yun ang kailangan nating simulan ngayon. Diba? So pwedeng pala yan, parang sa classroom, nagtanong yung teacher sa recitation. Walang makasagot, walang nagtataas ng kamay. The clock is ticking. Tatayo yung Leni Robredo. Sige na, ako na. Parang ganon. Okay. Diba? Naisip ko lang.